Gusto niyo bang mag-vlog and then hindi mo alam kung paano magsisimula? Ayan, gusto mo mag-experiment sa YouTube dahil naaaliw ka or natutuwa ka sa mga nag-flex ng mga sahod nila? Well, kung gusto mo ang isang bagay, pag-aaralan mo. Dahil ang lahat naman yan, imposible yan kung hindi mo alam. Kagaya lang ng magmamaneho ka ng sasakyan, mababangga ka kapag hindi mo alam. So, ang tendency nun is aralin mo kung paano nila ginawa pang way kung paano tumaas yung subscriber ko. At ang nagtatanong, no, ano lang ginawa ko, bakit tumaas? Ayun lang guys, isang green video, a green grassy video, green grass video. Yung video na nag-viral, nag-trending. Kasi yung in-upload mo siya after 2 days, 3 days, ayun, nag-viral. Yung tulog ka, pagising mo, oy, viral na. Yung may sense yung video, yung trending yung video, kanon. Yung ina-upload ko kasi guys, tungkol sa tungkol sa teleserye, yan, magawa ko ng narration. Yan, kwento lang, ganon lang. So, trending na trending yung abot kamay, ayan. Laking tulong doon, yung humatak yung viewers, watch time ko ang taas. Pati yung subscriber ko biglang humatak ng bonggang-bongga. Unang-una guys, yung natutunan ko is mga YouTube Shorts. Panay-upload lang din ako ng YouTube Shorts. And then, hanggang sa kalauna na pag-aralan ko kung paano mag-upload ng long video. Ayan, kasi may nag-try sa akin isang kaibigan, niyaya ko. Subukan mo rin gumawa sa mga long video kasi sabi na malaki daw kita. Oo, malaking kita daw. Mas malaki eh. Totoo naman. Kasi yung short video, di simple short lang yun. Konti lang yung ads na malalagay doon. Kapag long video, siyempre mahaba. Ganito kasi yung guys, the more na marami yung nanonood o watch time mo, kasi kada upload mo niyan, makikita mo kung watch time mo is naka-arrow gray. Kapag gray yan, ibig sabihin na mababa yung audience retention, hindi masyadong nagustuhan. Yan yung dahilan kung bakit nag-i-scroll out yung mga tao or hindi na-recommend ni YouTube algorithm yung video mo kasi nga mababa yung audience retention, dapat mataas, dapat naka-green yan. Makikita mo yun sa YouTube Studio, kaya yun, no, pinapanood ko yung YouTube Studio ko, tinitingnan ko yung performance ng bawat video ko. Mag-alala kung ikaw ay hindi ka magaling na pro na sa editor ay hindi ka ganun kagaling. Dahil hindi ka nag-iisa, ako din, ganun din ako. Nagsimula ako sa YouTube, wala akong kalam-alam. And then bago ko nga lang din nalaman yung pag-upload ng mga video, ganito, ganyan. Ang ginagawa ko lang talaga, kasi parang libangan ko lang siya, ang ginawa ko lang is, just try ko lang, and then, live, puro live streaming lang ako. Then, ayun, madali ako nakaipon kasi pala kaibigan tayo, diba? Tapos, panay live, di marami kang mga friendship, ganun, tulungan kayo, ganun. At saka nung kapanahonan ko, nung nagsisimula ako talagang napaka-supportive ko, sinusupport ko yung mga kahit hindi ko kakilala, kahit taga ibang bansa, ganun. Hindi ako namimili ng sinusuportahan dahil ganun din naman sila. Tinutulungan, parang ganun lang. Tulungan. Sa mga factor niyan guys is yung boses mo. And then, kapag gumawa ka ng video, dapat parang may storytelling. Sinasabi mo kung anong kinagandahan ng lugar na yan. Halimbawa, pumunta ka sa isang lugar. Ano kayang kinagandahan ng lugar na yon? Ano yung dapat malaman ng mga tao? Anong meron doon? Ano yung best mong experience doon sa lugar na yon? At bakit kailangan mo siyang i-recommend? Ba, ganun ba? May sasabihin ka na something informative na learning, ganon. Kasi yun naman ang gusto ng mga tao, why nagsisearch sila sa YouTube. Yung parang may matutunan sila, may sense yung pinanood nila. Alam naman may bayad yung wifi, may bayad yung data. Pag nalaman yung walang kasensen, siyempre mag-scroll out na yan, no? Marami silang panonoorin. Kailangan nyo silang ma-entertain. Kailangan na magbigyan nyo ng something na funny, something na entertaining. Ayan, something na makarelate sila. Hindi lang yung ikaw lang yung makarelate, yung tungkol lang sa wala naman talagang imposible kung masusubukan mo ang isang bagay. At din, wala din mo wala kasi hindi ka naman susugal ng 1,000,000 para makapaggawa ka ng YouTube. Pwede mo siyang i-try. Anybody can try. As long as may wifi ka, as long as may data ka, ayun, try lang kasi pwede namang once a week ka mag-upload, twice a week, or once a day. Depende na sa available mong oras. Basta lang po guys, ang tips lang po yun guys is kailangan yung ina-upload mo is may value. Alam nyo naman, ang dami nang nag-upload. So, kailangan yung may sense naman yung ina-upload mo. Wag naman yung kuan dyan. Kasi,
Ganun ako nung bago pa ako. Siyempre, wala ka pang idea. Oh, kung ano nilang makita ko, yung palibot na, gagano, ikot-ikot ko yung camera. Dapat nagsasalita kung ano yung mga nandun. Tapos maglalagay ka rin ng mga thoughts. Yung parang makarelate yung viewers, hindi lang yung basta na iikot-ikot mo lang yung camera, yun na yun. Kasi yan yung mga kamalian sa mga nagsisimula eh. Basta lang sila upload ng upload. And then, wala naman talaga. Minsan, naiinis ka na lang. Tapos, minsan yung video pa is napaka-shaky, tapos nakakahilo, ganon. Ganon to pag nag-uumpisa, di ba? Parang excited masyado, hindi alam yung gagawin. May share din ako na meron kaming mga kasabayan na nag-trending yung YouTube shorts nila. And guess what guys? Nakuha nila agad yung silver button. Ayan. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Basta dalawa sila na nakasabayan ko. Ngayon ay meron na silang silver button. Hindi sa long video sila nag-focus doon sa YouTube shorts. Di, ang YouTube shorts kasi kapag nag-trending yan, million views, automatic yan, tataas yung ano mo, tataas yung subscriber mo. Ay, dito kasi sa YouTube, kapag naka 100,000 ka na subscriber, may reward si YouTube sa'yo, may bibigay na parang plaque na ano, milestone mo. Siyempre, hindi lahat nakakakuha sa ganun kalaking subscriber. Kapag nag-trending lang yun, kapag ginalingan. Kaya good luck sa mga nagsisimula. Thank you, bye! Please subscribe guys sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you, bye!